Nakita lamang ni Juan na ipinikit ang kanyang mga mata, at ang espasyo sa kanilang paligid ay nagbago rin. Ang mga patak ng tubig sa ibaba ay lumutang sa langit. Biglang naramdaman ni Sokhan na ang kanyang katawan ay nagbabago ng hindi normal, na parang hinihila siya sa isang lugar. Pagkadilat ni Sokhan, natakot siya sa tanawin sa kanyang harapan kaya't hindi siya makapagsalita. Ang umaagos na ilog kanina ay naging isang library na may daan-daang libong napakalaking palapag. Bumulala si Sokhan na nanlalaki ang mga mata, ito ba ang martial arts library? Ngumiti si Juan at sinabi, maligayang pagdating sa martial arts library. Mausisa si Sokhan tungkol sa mga librong nakasalansan sa kanyang harapan, kaya gusto niyang tanungin si Juan. Ngunit bago pa siya matapos magtanong, sinagot na ni Juan ang lahat ng tanong ni Sokhan na lahat sila ay martial arts, hindi lamang nakolekta sa gitnang kapatagan kundi mula rin sa ibang mga mundo. Tumingin si Sokhan sa mga bookshelf na nagulat. Hindi niya makapaniwala na napakaraming lihim ng martial arts. Maaari bang lahat ng ito ay martial arts? Sinubukan ni Sokhan na kumuha ng isang libro mula sa shelf. Pagkatapos magbasa ng ilang pahina, mas lalong natakot si Sokhan nang isulat ng libro ang tungkol sa pamilya Namkong, ang Sky Vault on Loving Sword Art, isang bagay na wala kahit sa library ng Eternal Sky Sect. Mayroon din dito ang Mixed Origin Lightning Palm ng pamilya Habting, ang Jiang Family Spear Technique ng Divine Detective Jiang Family, at ang Shadow Secret Poison Hand ng Sichuan Jiang Family. Bukod dito, naroon din ang Thunder Sword Art ng pamilya Ha. Bagaman isa ito sa mga pangunahing martial arts ng pamilya Ha, para sa isang taong walang panloob na enerhiya tulad ni Sokhan, hindi ito naiiba sa isang normal na imahe. Ang pag-iisip ng ganito ay nagdulot ng labis na pagkabigo kay Sokhan kaya't nagngangalit siya ng mga ngipin. Lahat ng ito ay walang silbi sa kanya. Galit na inihagis ni Sokhan ang mga lihim na libro ng martial arts sa lupa. Nasaksihan ni Juan ang eksenang ito at nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Walang magawa na sumigaw si Sokhan, ano ang silbi ng pagkakaroon ko ng pinakamahalagang martial arts sa mundo? Paano matututo ang isang taong walang panloob na enerhiya tulad ko? Umupo si Sokhan na may kalabog sa sakit, ang buong katawan niya ay nagpapalabas ng kalungkutan. Inalaw siya ni Juan at tinanong kung okay lang siya. Sa sandaling ito, natauhan si Sokhan at kumalma. Mabilis siyang humingi ng paumanhin kay Juan. Mabilis ding nagalak si Sokhan. Kahit wala siyang panloob na enerhiya, maaari pa rin siyang magpatuloy sa buhay. Hindi mapigilan ni Sokhan na alalahanin ang kanyang nakaraan. Sa edad na 12, naranasan niya ang mga hinaing na nakakasawa na sa kanya. Ngayon, hindi ito ang panahon para panghinaan siya ng loob sa bagay na iyon. Ikinros ni Sokhan ang kanyang mga braso at nag-isip tungkol sa mga susunod na hakbang. Ano ang gagamitin niya sa martial arts treasure trove na ito ngayon? Biglang may naisip si Sokhan. Tumalon siya at tinanong si Juan, sinabi mo na ikaw ang tagapamahala ng library na ito, tama? Kung gayon, maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang lihim na libro na gusto ko? Masayang sinabi ni Juan, syempre. Gusto mo bang gamitin ang search function? Seryosong tumanggaw si Sokhan at sinabi kay Juan, gamitin ang search function at hanapin mo ang librong gusto ko. Tinanong ni Juan si Sokhan kung paano niya gustong itakda ang mga kondisyon ng paghahanap. Nag-isip si Sokhan sandali at sinabi na ang kanyang setting ay kahit walang danton, maaari pa ring magsanay. Natanggap ni Juan ang utos at agad na ginamit ang search function. Ayon sa kahilingan ng gumagamit, ang proseso ng paghahanap ay napakamahiwaga din. Nakaupo lamang si Juan sa isang lugar at maraming system squares ang ipinakita ayon sa mga setting ng paghahanap na ibinigay ni Sokhan. Kaagad pagkatapos, inanunsyo ng sistema na kumpleto na ang paghahanap. Ang mga resulta ng paghahanap ay may hanggang 1,127 libro tungkol sa pagsasanay ng walang danan. Nagulat at hindi makapagsalita si Sokhan nang makita ang bilang na higit sa 1,000. Hindi lamang isa, kundi napakarami. Palihim na nagtaka si Sokhan kung pinaglalaroan ba siya nito. Paano magkakaroon ng napakaraming martial arts?
kahit ang bilang ng martial arts ay kasalukuyang limitado sa mga kondisyon na kanyang itinakda. Biglang naisip ni Sokhan na ito ay unang palapag pa lamang at napakarami ng libro, hindi niya alam kung ilang palapag ang library na ito. Baka hindi niya ito kayang basahin lahat sa buong buhay niya. Habang nag-iisip si Sokhan, nagsalita si Wan at sinabing, "Susunod, sisimulan natin ang ikalawang hakbang ng klasifikasyon." Hiniling niya kay Sokhan na pumili ng mga pamantayan para sa klasifikasyon. Isang serye ng mga opsyon ang lumitaw sa harapan ni Sokhan. Maingat na pinili ni Sokhan ang unang kahon, na mga libro tungkol sa mga teknik ng pakikipaglaban. Bumaling si Sokhan kay Wan at nagtanong, lahat ba ng ito ay mga default na kondisyon na hindi pa napipili? Kapag pinindot ko lang ang mga ito, saka lang sila mapipili, tama? Tumango si Wan at sinabing, oo, pindutin muli at maaari mong alisin ang napiling kondisyon. Ipinaliwanag din ni Wan na maaaring pindutin ng mga gumagamit ang talaan ng mga nilalaman upang tingnan ang mga detalye. Bukod dito, karamihan sa mga libro ay hindi lamang may isang klasifikasyon, kaya't maging maingat sa pagpili. Nagulat si Sokhan nang marinig na may iba pang klasifikasyon. Masayang ipinaliwanag ni Wan na ang isang martial art ay maaaring magsama ng maraming uri, tulad ng pagiging parehong teknik ng pakikipaglaban at panlabas na kasanayan. Mahahanap mo ito sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa dalawang klasifikasyon, ngunit kung pipiliin mo ang pareho, may mataas na posibilidad na ito lamang ang lilito. Naintindihan ni Sokhan pagkatapos makinig, na nangangahulugang kailangan niyang itakda ito ng detalyado upang mahanap ang librong gusto niya. Tulad ng sinabi ni Wan, napakaraming klasifikasyon kaya't nalula si Sokhan. Naging maingat si Sokhan sa pagpili ng klasifikasyon. Ang gusto niya ay panloob na enerhiya o isang bagay na may katumbas na kapangyarihan. Maingat na pumipili si Sokhan nang biglang lumitaw ang isang dialogue box ng system na nagsasabing nauubos na ang oras ng paggamit ng martial arts library. Bumulala si Sokhan sa takot, wala nang gaanong oras. Maaari ko ba itong gamitin magpakailanman? Dahan-daang nagsalita si Wan, hindi ganoon. Magkakaroon ka ng tiyak na oras upang basahin ito araw-araw. Nakahinga ng maluwag si Sokhan. Akala niya ay makakapasok lang siya dito ng isang beses at pagkatapos ay magpapolem na magpakailanman. Biglang nagpatuloy si Wan, bagaman may limitasyon sa oras, maaari mo lamang basahin ang martial arts ng library sa labas kung hihiramin mo ito. Nagulat si Sokhan nang marinig ito. Sinabi ni Wan na sa kasalukuyan, si Ginoong Sokhan ay maaari lamang humiram ng isang libro. Gusto ni Sokhan na isaalang-alang ang iba pang mga lihim na libro bago magpasya, ngunit wala nang sapat na oras. Maaari lamang siyang humiram ng isang libro, at sinabi rin ni Miss Wan na ito ay isang magandang martial art. Sa wakas, nagpasya si Sokhan na hiramin ang martial art na kanyang binabasa. Mabilis na kinumpirma ni Wan na hiniram ni Sokhan ang martial art na iyon. Ang martial art ay tinatawag na Universal Divine Art, at ang bilang ng hiram ni Sokhan ay bumaba rin sa 0. Ang panahon ng paghiram ay 1 buwan. Sa sandaling ito, naubos na ang oras ng paggamit ni Sokhan sa martial arts library para sa araw na iyon. Tumunog ang system na nagsisimula nang huminto ang pag-access. Agad na bumalik si Sokhan sa batis mula kanina. Umaagos pa rin ang batis, lumilipad pa rin ang mga ibon, na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, naalala ni Sokhan si Wan. Mabilis niyang tinawag ang kanyang pangalan, ngunit kahit gaano siya tumawag, hindi pa rin siya nakakita ng sinuman. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Sokhan kung ano ang nangyayari. Biglang may tumawag kay Sokhan. Nakilala ni Sokhan na si Protector Wu yun nang marinig niya ang boses. Nang makita niya ang pamilyar na mukha, naguluhan ang isipan ni Sokhan, dahil ayon sa kanyang alaala, patay na si Protector Wu noong panahong iyon. Naalala ni Sokhan ang panahon maraming taon na ang nakalipas, sa isang hapon ng huling taglagas, hinanap ni Protector Wu ang buong mansyon para sa kanya, ngunit may gumawa ng mga bagay na mahirap. Nang makita si Protector Wu na hinahanap si Sokhan, pinagalitan siya nito. Tinatanong kung bakit naroon pa siya gayong malinaw na inutusan siyang protektahan ang transport team patungo sa sito.
Magalang na humingi ng paumanhin si Protector Wu, sinasabing nagpaplano siyang mag-ulat sa batang master bago umalis. Sumigaw ang lalaki, sinasabing dapat unahin ni Protector Wu ang pamilya kaysa sa batang master at agad na protektahan ang mga transport cart. Hindi naglakas loob na sumuwi si Protector Wu dahil nasa mahirap na sitwasyon siya tulad ni Sokhan. Nasa malubhang kalagayan din si Sokhan, inaapi at pinahihirapan ng ika-4 na batang master. Ngumisi siya kay Sokhan, tinatanong kung gaano siya naniniwala kay Protector Wu, ngunit ano ang magagawa niya. May iba siyang gawain ngayon, kaya tiyak na mapapahamak siya. Kinailangan lamang lunukan ni Sokhan ang kanyang pait habang pinapahirapan siya ng mga taong iyon. Alam din ito ng pinuno ng pamilya, ngunit nagbingi-bingihan, hinahayaang maapi si Sokhan. Napaka-mapanganib ng buhay ni Sokhan noong panahong iyon. Isang araw, dumating ang ika-4 na batang master para hanapin muli si Sokhan. Lagi siyang puno ng galit. Isa siya sa mga taong nagpahirap sa buhay ni Sokhan. Nabalitaan ni Sokhan kalaunan na namatay si Protector Wu sa kanyang misyon. Nang marinig ang balitang ito, sinisi ni Sokhan ang kanyang sarili at nagmadaling pumunta sa kagubatan para hanapin si Protector Wu. Dahil masyado siyang mahina, dahil wala siyang lakas, napunta si Protector Wu sa sitwasyong ito. Dahil masyado siyang mabilis tumakbo, nadapa si Sokhan. Nang umupo si Sokhan, nakita niya ang bangkay ni Protector Wu na may maraming pana sa kanya, sa mismong harapan niya. Ang eksenang iyon ay nakaukit ng malalim sa isipan ni Sokhan kaya kahit bumalik siya sa nakaraan, hindi ito mabubura. Ngayon, nang makita si Protector Wu na buhay at maayos, hindi napigilan ni Sokhan ang kanyang emosyon at nagmadaling yamakap sa kanya ng mahigpit. Nagtanong si Protector Wu sa pagtataka kung ano ang problema. Patuloy lang yamakap si Sokhan kay Protector Wu ng mahigpit. Ang katotohanang buhay siya ang pinakamaswerteng bagay para kay Sokhan. Sa pagkakataong ito, hindi na nagduda si Sokhan. Talagang bumalik siya sa nakaraan. Dahil ba ito sa martial arts library? Nang makita si Sokhan na balisa, mahinang nagsalita si Protector Wu, tinatanong kung may masamang nangyari. Kinapa ni Protector Wu ang kanyang bulsa sa dibdib at kinuha ang 5 candy na Hawthorne Skewers at ibinigay kay Sokhan. Nahihiyang sinabi ni Sokhan na, hindi niya alam kung ilang taong gulang siya ngayong taon. Nang marinig ito ni Wu, blanko niyang sinabi na 12 taong gulang siya ngayong taon, tama. Naalala ni Sokhan na bumalik lang siya sa pagiging bata. Masayang sinabi ni Protector Wu na kung hindi niya kakainin ang mga ito, kakainin niya ang lahat. Mabilis na inagaw ni Sokhan ang candy na Hawthorne. Mahinang ngumiti si Protector Wu sa kanyang batang master. Nilamon ni Sokhan ang candy na Hawthorne. Ito ang candy na paminsan-minsan niyang binibili para sa kanya ni Protector Wu. Pagkatapos mamatay ni Protector Wu, hindi niya ito nakain hanggang sa tinanggap niya ang nakakainis na kahilingan na iyon. Tumingin si Sokhan kay Protector Wu. Dahil sa kanya ang lahat ng ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hahayaang mangyari. Dahil mamumuhay si Sokhan ng ibang buhay kaysa sa kanyang nakaraan. Dudurugin niya ang lahat ng mga taong humamak sa kanya at iuukit ang pangalang Sokhan sa puso ng lahat sa mundo. Nagbalik sina Sokhan at Protector Wu sa bahay ng magkasama. Ang lugar na ito ay nasa kanayunan ng Hunan. Mula nang mamatay ang ina ni Sokhan, pumasok siya sa pamilya Ha. Hindi napigilan ni Sokhan na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Kung nakabalik siya sa nakaraan ng mas maaga, bago mamatay ang kanyang ina, magiging napakaganda. Nang makita si Sokhan na malalim ang iniisip, nagtanong si Protector Wu kung okay lang siya. Mahinang ngumiti si Sokhan at sinabi, salamat sa iyong pag-aalala. Mauuna na ako sa loob. Magpahinga ka rin. Nang makita ang pagbaba ng mood ng kanyang batang master, nakaramdam din ng bigat si Protector Wu. Pagkapasok ni Sokhan sa kanyang silid, bumagsak siya sa kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga nangyari ngayong araw, kabilang si Miss Wan at ang 3 mata na puting tigre sa batong kuweba, ay pawang kakaiba. Umiling si Sokhan para alisin ang mga hanggal na isiping iyon. Ang bagay na kailangan niyang alalahanin ngayon ay kung saan naglaho si Miss Wan. Blanko na nakatitig si Sokhan sa kisame, nagbubulungan sa kanyang sarili,
Nagtataka kung hindi ba talaga ito panaginip. Sa sandaling ito, tumunog ang boses ni Wan, sinasabing hindi ito panaginip. Tumalon si Sokhan sa pagkagulat, sumisigaw, "Miss Wan, nasaan ka?" Tumunog pa rin ang boses ni Wan tulad ng dati, sinasabing huwag masyadong magulat. Maaari niyang kausapin siya kahit saan. Nagtanong si Sokhan ng blanko, tulad ng telepathy. Sumagot si Wan na halos ganoon nga, ngunit may limitasyon sa distansya. Hindi niya ito ginawa at umaasang makipagpalitan ng ideya kay Sokhan sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Sokhan, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa pangunahing issue. Paano niya makikita ang martial arts na hiniram niya? Naghintay si Sokhan ng matagal pagkatapos magtanong, ngunit hindi pa rin nakita ang sagot ni Miss Wan. Kinakabahan niyang tinanong kung hindi ba ito makikita sa oras na ito. Nagsalita si Wan, tinatanong kung gusto niyang makita ang Heavenly Divine Art. Nasasabik na sinabi ni Sokhan, "Oo, kung maaari, ngayon na." Kailangan niyang makita ito sa lalong madaling panahon dahil ang Martial Arts Library ay may limitasyon sa paghiram na 1 buwan. Dahil wala pang natutunan si Sokhan tungkol sa mental cultivation, mauupo lang siya at magbabasa at magmamemorya nito ngayon. Mabilis na kinumpirma ng library ang hiling ni Sokhan at ipinakita ang Heavenly Divine Art. Ang mga salitang, "transferring information," ay ipinakita sa itaas. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Sokhan na sesabog ang kanyang ulo. Napakasakit ng pag-ugong ng kanyang utak, na parang may malaking bagay na ipinapasok dito. Pagkatapos ng higit sa 5 minuto, ipinakita ng Divine Art Library ang mga salitang, "You have learned the Heavenly Divine Art." Natigilan si Sokhan ng ilang 10 segundo nang makita ito. Hindi niya makapaniwala na ang nilalaman ng Heavenly Divine Art ay nasa memorya na niya ngayon. Nagulat na nagtanong si Sokhan kay Wayan kung ano ang ginawa niya. Sumagot si Wan na ang lahat ng nilalaman ng Heavenly Divine Art ay direktang ipinadala sa kanyang isipan. Nagulat na nagtanong si Sokhan, posible ang paglipat ng nilalaman ng libro sa isipan? Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ito. Hindi sinagot ni Wan ang ignoranting tanong ni Sokhan, bagaman hindi niya alam kung bakit niya ito nagawa. Alam na niya ngayon ang Heavenly Divine Art sa puso, at ito ang uri ng martial art na matagal nang hinahanap ni Sokhan.